Good afternoon guys. Today's video guys, mag-DIY ako ngayon kasi na-discharge yung aking isang ginagamit na lamp, yung ating ilaw para sa gabi. So minsan ginagamit ko rin ito sa aking vlog para doon sa additional lightings. So ito po yung guys, ito yung PCB card niya na puro LEDs, yan. Bali, tricolor po ito. So, tricolor. So, ito po yung switch niya sa gilid. Pag pinod nyo dyan. Tsaka ito naman yung USB port para sa USB cable para ma-charge natin. So, ang battery nito na guys, ay yung rechargeable battery. So, ito po yun. Ito po yung pamalit natin, pero yung papalitan ho natin ay kulay blue. Guys, yung dating nakakabit sa kanya na 18650, siguro po mga 1200 mAh lang po ito, milliampere hour. So, hindi na siya masyadong tumatagal kasi nung binili ko siya dati, 24 hours siya. Nakasindi pero hindi siya nadi-discharge. So ito lately na lang guys, ito nung yesterday na ginamit ko ay wala pa 2 hours na discharge na kagad siya. So full charge naman to, full charge namin ito. Siguro syempre sa katagalan masisira na yung mga parts nito doon sa loob. Yung gel, may gel kasi ito guys sa loob na cathode. So ayun, ayun, papalitan natin ito ng ganito guys. Malaking kaibahan guys to kasi kita nyo sa taba, mas mataba po ito, itong kulay violet kaysa dito sa blue. So dati natandaan ko nasa 3300 to milliampere hour. So ito ay kakabit natin guys. So kailangan natin ito replaceable battery, rechargeable battery. Tapos kailangan natin guys na siyempre ang ating voltmeter, kailangan natin ito, yung ating digital tester. So gagamitin natin guys yung spot weld ko na lang para wala na tayo sinusolda. So ito, glue gun para idikit natin ito sa PCB yung ating battery, kasi kung double adhesive lang guys, hindi siya gaano makapit. So ito, i-glue natin ito dito sa ganyan para matibay kahit anong galaw, hindi siya kakalog-kalog sa loob. So ayun, tapos ano pa bang kailangan natin? Itong spot weld, sinacharge ko lang ang konti. So meron na siya 69%. Kung nakikita nyo guys, ayan, 69%. Kasi naka-front, kaya baligtad yung letter. So yun, ang next natin guys, ito yung kanyang connector cable para dito sa yan, dito natin ilalagay. Yan. Tapos ito yung kasi naka nickel plate to, naka nickel, so pwede nating spot weld to. Imbis na ihinang natin, gagamitin natin spot weld natin na machine. So yun guys, ito papakita ko na kung paano natin gagawin. So ito guys, sinetup na natin. So kinuha ko lang itong ating itong lalagyan ng battery para madali natin ma-spot para hindi siya gumagalaw guys. So
yun. At yan, ang tawag ko dito ay battery holder. So, ito yung spot weld natin. Ito yung spot weld probe. Test probe natin para pang spot natin, pang welding. So, kakapit natin dito sa positive, negative. So, kahit ano po yan, either magbaligtad yan, okay lang po. Designation lang yan ng polarity kasi DC yung ginagawa natin. So, ayan guys. Tapos, ipa-power on natin. Yeah, long press lang guys. Ayun. So, ayan lang guys. May power na yan. So, dito, unahin natin yung positive. Ito guys, yung positive niya, yung hindi siya ganong flat. So, parang octagonal, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ito naman yung negative niya, yung flat side niya, negative side niya. So, ayun, isahan muna natin sa negative. Ayan, doon sa malapad. So, dito naman guys, sa cable, ang negative naman dito guys, yung black, standard po yan. Tapos yung red, yan po yung positive line. So, ito yung negative line, kakabit natin dito. Yan. Para hindi na ho tayo solda. So, ayun. Start na natin guys. Madali lang naman to. Teka, adjust pa pala natin guys yung ating, ayun, naka maximum na 30. So, kasi pwede nyo pang ibabaya kung masyadong malakas yung spot, pwede nyo siyang ibaba. So, ito guys, lipat natin ang pwesto. Alanganin ako. So, ito guys, tutok lang natin yung isa. Doon sa nickel plate. Kaya, kung saan mag-i-spot yan mamaya. Ayan guys, nakakabit na yung isang side ng test ko natin. Test probe. So, yung probe natin, so, spot na natin guys. Ganito lang yan guys, oh. Ididikit nyo lang. Mali. Kanat. Hindi kasi ako kaliwete guys eh. Dapat yung kaliwa ko ang naka-permanent. Kasi right-handed ako guys. Kaso hindi nyo makikita. Kita ba guys? Yan guys, oh. Kita naman siguro yan. Yan, ganun lang natin. So, ispat na natin guys. Basta nakalapat lang. Ayan, oh. So, ayan na po. Ayan na. Dikit na yan guys, oh. Hindi na maalis yan guys, oh. O, diba? Tibay na. Tapos yung kabila naman guys, yung positive wire ang kakabit natin. So, ganun pa rin, kakabit natin dito. Kasi ito ba? Yan. So, ito naman yung positive. Kakabit natin dito, spot din natin. So, tutok natin yung isa. Kaliwete kasi ako guys eh. Ay, kaliwete. Hindi ako kaliwete guys ah. Baka
misinterpret ako sa kaliwete. Hindi ako sanay sa kaliwa. Yan. Sa kaliwang kamay. Kasi right-handed tayo. So, ayan. Try ko na lang i-spot ng kaliwa kung kaya ko. Hirap talaga pagka ay, sinang gabi guys eh. So ito guys oh. Ayun, kaya naman pala eh. Ayan. Para ma-spot natin maigi guys. Bali ito yung magdidiin dun sa plate ng battery. So yan, tapos ito naman yung pang-i-spot natin. So parang negative ground ganyan. Tapos positive arc naman to. So, ayan. Kaya, spot natin, guys. Ayan. Okay na, guys. Nakakabit na. Pero, kabit na yan, guys. So, ito-test natin kung may karga pa ito. Kasi kabibili ko lang yan, hindi naman nagamit tayo spare. Pinag-testan ko lang ito kasi nag-practice tayo mag-spot weld. So, baga nabugbog yung ilalim. So, i-test natin guys kung ilan yung voltage. Ayan, naka-DC. Kita nyo ba guys? So, spatan natin kung ilan. Bali ito guys, 1 to 3.7 volts to. Ayan, bata natin. Yan o, 3.797 volts DC. So, may karga pa to. Ayun, kasi tetest natin dito sa PVC bago natin ikabit dito sa casing. Kasi puro snap-on lang ito guys. Meron na tayong special tools yung ginagamit natin yung pang-reload, yung pambukas ng back cover. So yan, i-test natin guys dito. Kabit natin ito, yung connector nya, cable connector. Yan, dito yung guide. Ayan, nakakabit pa guys. Diba? Kabit na siya. So, asan yung switch? Nandito guys yung switch. Dito. Paglawin natin guys. Oh, diba? Oh. Ito yung daylight. Ito yung warm. O yellow. Ito naman yung cool. Ay, namatay. Yan ang cool. Ito yung daylight. Ito yung warm. Ito yung cool. So, okay na to guys. Ang gagawin na lang natin guys. Ito ang battery. Kakabit natin dito. So, masyado mabigat itong battery. Kaya baka hindi kayanin ng double adhesive. Ang gagawin natin guys, i-glue-gun natin. Yan, may glue gun ako guys. So, i-glue natin dito. Yan. Wala. Mainit pa ba? Mainit. So, hidang ko na lang guys. Yun. Tapos dito. Yun. Tapos patong lang natin to guys. Dito. Ayan. Pagka lumabig yan guys, nakadikit na yan.
So, ayan na guys, oh. Ayan na bumabagsak ka, di ba? Okay na. So, ayun, at patayin natin to. Yung ating voltmeter, pati yung ating spot pen para iwas aksidente dahil high voltage yan. Yan, long press lang, tapos off na. Wala na siya ilaw. Tanggal lang to. Tupin na natin para balik na natin sa kanyang lalagyan. So, wala na yung pantali nito, kaya goma na lang guys ay gagawin natin para nakapress talaga siya. Ayan. Okay siya. Tapos ito naman, gawin natin ito. Saka natin stand. Ito. Pwede natin ilalagyan. Pwede natin. Tapos yung cable guys, hindi lang basta natin ilalagay yan. Kailangan niro-roll natin. Okay, sukatan ko guys. Yun. Tapos, ilalagay siya. Yan. Hindi ka siya. May sasarap natin. Yan. Since na wala naman lock to, rubber pa rin mo guys. Rubber band pa rin ang lalagyan natin. So yan. Lock na. Sitan man yung lalagyan ng spot well. So kahit mo na pa. Para hindi bumukas, supportahan pa rin natin na isang goma. Para hindi na bumukas guys, kasi isang hindi na lang yan pagka na-press. Tapos, ayan, tuyo na guys. Oh. Gamitin pa siya. Ito, pagkita natin ito. Maglinis tayo ng kalat natin. So, may mga kalat-kalat yan guys, yung mga maliliit. Kailangan pagtaga natin yan. Tapos balik natin sa natin kailangan. Pagpigpunas. Yun. Basta. Nagbansya na nga, oh. Kasi may dinikitan ako, kulay puti yung pagdikit ko. Kaya yung bansya ng kulay puti. So, lagay natin guys, ibabalik na natin dito. So, madali lang naman to kasi meron to parang daanan. May railing siya doon sa loob. So, doon lang natin kakabit guys. Papasok natin. Yun o. Yun o. Tapos, syempre, kakabit natin yung takip. Tama ba ito? Yan. Ito yung sa USB kasi may butas sa micro USB. So, kakabitan natin yan guys. Ayan. Kailangan mashoot lang. Yung maayos. Yung nakakabit na guys, oh. Apat na siya. Tignan natin. Ito yung micro USB cable kung kasya. Ayun.
Ayan, nagka-charge guys. Diba? Hindi siya full charge, kaya naka-red pa. Teka, tanggalin muna natin. Balik natin yung switch. Ayan, switch. Ito. Pasok lang natin yan sa butas. Ayan. Ay! Kasi ito guys, pagka hindi niya napansin, nalalaglag kasi itong button niya. Ito yung pinipress dito. Kaya kailangan tumama siya dun sa may switch niya. Dito sa switch niya mismo. Ito yung kulay itim para hindi siya matanggal. Ganyan lang guys siya para hindi siya bumaba. Dapat ayan. Pagkabit natin. Ayan. Ayan na, guys. Ay, nalaglag. Sabi ko eh. Kaulaan niya muna natin dito. Nahihila ko pala. So kaya para protected siya guys, lalagyan natin siya ng glue gun para pag tulak-tulak hindi siya matatanggal. Kapiraso lang, siguro sa may bandang ilalim lang sa dito. Para hindi lang siya magbukas-bukas. Kasi syempre binuksan natin, heated yan kanina. Nalis natin, sinikwat natin, kaya tumuwag na siya. Yan. So, lalagyan lang natin ng pinaka-support dito guys sa gilid. Kasi nasikwat natin eh. Ayan. Siyempre, plastic lang to. Pagka hindi malaki yung pinasikwat natin, siyempre, nasisira yung plastic. Kunting lang guys para yun. Kasi guys yung pinambukas natin. Kaya sarilo to eh. Yan, gaganon na natin. So, sa kabila guys, ganun. Naman sa kanila, ganun din. Kaya, talagyan natin.
para plastic weld guys. Weld natin plastic din. Ayan. Para hindi lang guys umangat. So ito. Ang dikit na dito guys. Actually na tatanggal naman yan. Ayan. So, that's it. Job well done na naman tayo guys. Nakapagpalit na naman tayo. So, galing natin sa pagkasaksak. At ibaba natin para lumabig. Dito naman sa level. Malalamigin lang natin guys siya. Tapos dadalhin na natin sa kanyang lalagyan. Pero, ayan, dikit na. Ayan. Ayan, i-charge na natin guys. Pagka full charge na yan guys, makipansin nyo. Yan, mag-green yan. Pero pagka naka-red, ibig sabihin, pagka naka-red yan, like charge pa siya. Charge pa guys. Kung na-indicate ko, maamit ko. Kasi may dati zero clearance kasi ito guys. Kailangan pa rin dagdagan natin. Mainit kasi ito. So, dagdagan natin ang pulki dito. Ang maganda naman dyan guys, pagka napalitan na natin ng mas malaki mini ampere hour, mas magbaba na yung buhay. Ayun na guys. Bali naka-full charge ko to. So ang gagawin ko guys, obserbahan ko to. Bubuksan ko ngayon kung anong oras. Alas 2 na, 20. Alas 2:23 na guys. So bubuksan ko to kung ilang oras tatagal yung existing charge ng battery. Kasi kanina 2 hours na. So mamaya babalikan ko kayo. Anong oras na. Kung mag-exit na tayo, o hanggang inabot ng bukas siya, ayun. So, sa kayo, standby muna tayo guys para sa observation. So guys, so bumalik pa na check kung nakailang pa rin yung observahan natin. LED lang po guys. Ito, nakapag-trabaho na ako sa labas kaya pause na pause ako guys. So, i-check ko lang guys. Ito. So, ayun, may ilaw pa rin. Yan, may ilaw pa rin guys. Malakas pa. Ayan yung daylight. Ito yung warm. Ito yung off. Ito yung cool. So, yan. May karga pa guys after ng 2, 3, 4, 5 tatlong oras pa higit. So ayan, gumagana pa rin. So ayun. So ayun guys, gumagana pa rin yung ating LED lamp. So
palagay ko okay na to. So i-charge lang natin ang tama yan para mas sumaba pa yung kanyang capacity ng battery.